Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sinong sisimango? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Magingay mga kapatid! Magandang hapon mga kapatid. Ate Moy, magandang hapon. Welcome back sa iyo. Mga alitang sumira ng relasyon. Dito may hatid kaming solusyon. Ral Santiago po at your service na pumapanig sa mga masama sa mata ng mga iba. Pero may puso rin pala ang Team Pula! Hey, bigat man ang pinag-ugatan ng bangayan. Siguradong may makikinig sa'yo. Muy bien! Ang inyong Marites on the side. Kasama ang mga tunay na bida, ang Team Puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Kaya simulan na natin in 3, 2, 1. Face to face, harapan! Lagi silang nakahanda para gabayan tayo sa tunay na buhay, ang ating harapang tagapagpayo, ang ating dekalibreng abogado, Attorney Lorna Capuna. Face-to-face, sinong sisimango? Face-to-face. Our spiritual and love expert, Dr. Love Brother June Banaad. At siya ang ating gabay, pangkaisipan, Dr. Camille Garcia. At para mamagitan sa mga nagbabangayan, tayo'y mag-ingay para sa ating pambansang ate, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Okay, thank you, Ryle and Moy. At sa ating trio tagapayo, ang kaso natin ngayong hapon, yes, nagbabangayan na naman, pero sisikapin po nating magdala ng kapayapaan sa ating bayan. Ayan. Isang ina ang inirereklamo sa atin ang kanyang sariling anak. O hindi to pangkaraniwan ha, kuminsan yung anak ang nagrereklamo sa magulang. Ngayon, yung magulang ang nagrereklamo sa anak. Wala na raw itong galang sa kanya dahil bukod sa sinasagot-sagot na siya, binumura pa siya ng kanyang sariling anak. Pero ang anak ay mayroon namang depensa. Ano mang depensa yun? Ang kanyang nanay daw ang unang nawalan ng respeto sa kanya. Nako, mainit na diskusyon ito. Sabi nga nila, dapat nirerespeto ang kapwa, no? Pero hanggang saan ba dapat ang anak sa magulang? Nako, mainit na diskusyon ito. Kailan ba naging tama ang mali? Bastos po talaga yan si Kuya Roy. Lagi niya po sinasagot si Mama, lalo pag walang pagkain. Lagi niya po pinagdadabugan yung mga kapatid niya. Si Rosa ay ina na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Pero anak niya na Suwail ay dumagdag pa sa kanyang problema. Oy Roy, huwag kang bastos. Respetuhin mo naman yung nanay mo. Huwag panay barkada. Ngayong araw, bangayan ng mag-ina ay matapos na kaya para happy together na ang buong pamilya. Naku, paano kaya ito masusolusyonan, ano? Dahil sa pamilya dugo at iba na yung usapang yung magulang mismo ang nagrereklamo sa anak. Kadalasan yung magulang ang kumukonsinti o dumidepensa sa anak. Pero sa kasong ito, siya ang inang duguan ng puso dahil sa sinasabi niyang salbaheng anak. Rosa, humarap ka na. Aling Rosa, ano ang problema? Ano po, lagi pa ako, pag pinapagalitan ko siya, sabi ko,
kailangan magtrabaho siya, hindi puro barkada. Ang sagot niya sa akin, ma'am, wala kang pake sa ginagawa ko. Tapos sabi niya, bakit di ka bibigay ng pangkain namin? Anong hindi? Nag-iiwan ako dyan sa mga kapatid mo. Tapos ma'am, nagsang mga aking bunsong anak, pupukpukin siya ng plato dahil wala ng pagkain. Nung sinelmonan ko siya, ma'am, ang sabi sa akin, mga nyo! Ayun, sabi ko niya sa akin, sabi ko, halos ipangutang ko na lang yung pangkain nyo. Halos namumblema na ako sa ilaw tubig natin. Dahil ang papa niya, ma'am, PWD, ma'am. Ilan ba ang anak mo, Aling Rosa? 8 po. Ay, 8? Opo. Lahat Ang bunso ko po, ma'am, senior high. Okay. Pero ilan taon na yon yung senior high mo? 17, ma'am. Okay. So, meron ka pang anak na mas matanda. Lahat ba nasa iyo pa? Opo, ma'am. Ay! Lahat? Opo, ma'am. So, itong anak mong pasaway, ilan taon na ito? 26, ma'am. 26. Pang Opo, ilan? ma'am. Pang ilan? Pangatlo? Opo. So, yung mas matanda sa kanya, mga 30 na. 35, 34, ma'am. Sa'yo pa rin. Opo, ma'am. May mga asawa na. Meron pong asawa sila pero kanya-kanya na po silang buhay kasi hindi ko naman po sila maasahan dahil may mga anak po sila, ma'am. Hindi, sabi mo, sa'yo pa lahat nakatira. Opo, ma'am, pero kasi nagbibigay, ma'am, 1,000 lang kakasya po, ma'am, yun. Hindi, kasya ba kayong lahat sa bahay niyo? Pinagkakasya na lang po, ma'am. Ang hirap naman ito. Lahat, nasa iyo pa. Opo, ma'am. Wala na nga pong trabaho, papa nila sa amin pa lahat. Pati pagsisigarilyo niya, ma'am. Nanghihingi sa akin, pag hindi ko binigyan, ma'am. Minumura niya ako, ma'am. Tapos nagdadabog pa, binabagsak yung pinto namin. Naku, bakit parang gano'n na lang yung galit ng batang yan sa'yo? Ma'am, kasi siyempre, ma'am, nababarkada, ma'am, eh. Ayun, nababarkada. Opo, ma'am. Okay. Yung pa ako, ma'am, na semento yan, na-disgrasya ako, ma'am. Nadisgrasya ka? Opo. So, nasemento yung paa mo. Opo. Okay na ngayon? Okay na ba ngayon? Opo, kaso hindi nga ako, ma'am, pwede operahin. Kasi yung puso ko po, ma'am, lumalaki. Ay, may enlarged heart. Opo, ma'am. Okay. Naku, di pwede ka naman namin, nagpagamot ka na ba? Opo, ma'am, okay naman po ako ngayon, ma'am. Pati mo na lang palayasin. Ma'am, gusto ko nga sanang palayasin, kaso hindi ko magawa dahil anak ko siya, ma'am. Ay, sus, Mariosep. Lahat ng pagtatanggol, ma'am, sa papa niya, ginagawa ko, ma'am. Ito daw ay may trabaho. Pero parating nagre-resign. Opo, ma'am, totoo po yan. Nagre-resign o tinatanggal? May sarili po siyang day off, sumasama sa pag-swimming. Ipangutang niya lang yung pang-swimming niya, ma'am. Pang ano? Swimming? Opo. Saan siya nagsuswimming? Kasama po ng mga katropa niya, ma'am. Minsan nakakarating Tagaytay, Batangas. May pang-toll. Naku, ewan ko. Parang hindi ako makapaniwala na merong anak na ganito. Parang daig pa ang kontrabida sa pelikula. O eto na. Eto naman ang kanyang panig, ha? Siya ang anak ni Rosa na gusto niyang malinawan at seryosohin ang buhay. Talaga ba? Roy, humarap ka na! Nako, ang dami naming narinig. Totoo ba lahat yun? Hindi, ma'am. Anong hindi totoo? Sinasagot-sagot mo ako. Minumura-mura ba Bakit, ako mas- sa madaming tao? Ba't di mo ba ako tinatanong? Sa barkada Papayain mo. mo ako sa arsada, parang hindi mo ako anak. Siyempre, mali na Pinagtataguan yung mo ako ng ginagawa. pagkain. Paano kitang tinataguan ng pagkain? Andyan yung pagkain, nagluluto yung mga kapatid mo. Halos dapat nga ikaw magluluto, pero yung mga dalagita kong anak pinagluluto niya, ma'am. Pag hindi siya pinagluluto, pupukpukin niya ng plato, ma'am. Sinungaling ka, ma'am. Okay, ang panig naman ng anak. Narinig na natin yung panig ng nanay, di ba? Panig naman ng anak ang ating papakinggan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisi mama? Pin mo face to face.
Nako, sabi nga nila, ikaw na daw ang walang ambag sa bahay. Ikaw pa yung may barkada, palasagot sa ina. Hindi mo ba naiintindihan kapag nagagalit yung nanay dahil mahal ka niya, gusto kanyang ituwid? Ano ba ang katotohanan dito, Roy? Ano naman po kasi pag may trabaho lang naman po ako, pag hindi na, itsipwera na, tapon na lahat. Tinatapon ka? Bakit hindi ka makahanap ng trabaho? Nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi. Hanggang saan ka lang? Second year lang po. Second year, ba't di mo tinapos? Nabarkada rin po, puro bulakbol din. Ayun, barkada at bulakbol, umaamin naman. Sa ALS, pwede mong tapusin yan para magkaroon ka ng trabaho, kahit high school graduate lang. Kasi kaya kayo nag-aaway dahil wala ka sarili mong kita at pera, di ba? Pero totoo ba yung sinasabi ng nanay mo na minumura mo pa siya? Hindi, ma'am. Hindi po yung totoo, ma'am. Sinungaling, ma'am. Hindi po yung totoo. So marami ka namang saksi Opo, na ma'am. talagang minumura ka niya. Di ba? Sinungaling ka, Opo, ma'am. Ako nga lagi yung pinapaya sa kalsada eh. Parang hindi mo ko anak, parang Paano hindi kita kapitbahay mo lang ma'am? ako eh. Kasi ma'am, minsan aabutan ko, nandun yung mga barkada niya sa amin, ma'am. Sinong di matutuwa, ma'am? Stress na nga ako sa pagbabaon ng mga kapatid niya. Makikita ko, nandun mga barkada niya. Minsan may naliligo, may naguhugas ng sa tubig namin. Buti sana, ma'am, kung hindi binabayaran buwan-buwan yung bill namin, ma'am. Doon pa nakikiligo sa Oo, inyo. ma'am. Bakit ka ba galit sa nanay mo? Ikaw, pagkakataon mo na itong magsalita. Kasi bata pa lang po ako, malupit na po sila sa akin. Ikaw ba naman, ma'am, tusukin ka ng stick sa ulo? Ha? Di ba naman, silang dalawa ng papa ko, ma'am. Grabe nila ako saktan dati, ma'am. Tulog ako, babalibag ka sa rep. Nagtitinda siya ng iyaw-iyaw, ma'am. Kumuha lang ako, ma'am. Tinusok ba naman ako ng stick sa ulo, ma'am? Kaya sobrang galit ko sa kanila, ma'am. Kaya, yung pagiging ko na lang, sa barkada ko nang ina-attention, ma'am. Kaysa sa kanila. Kasi wala naman ang kwenta sa kanila pag walang trabaho, ma'am, eh. Hindi mo ba naisip na mas mabuting magsumikap ka sa pag-aaral, umasayon sa buhay mo para makaalis ka sa poder nila kung ganun nga kasama yung turing sa'yo? Kahit anong pagsisikap ko, ma'am, mabigay man ako ng malit, sobrang galit pa rin siya, ma'am. Dapat appreciation, ma. Hindi yung puro sa'yo lang. Pero, bakit hindi ka makahanap ng permanenteng trabaho? Hindi, umalis po ako, ma'am. Kasi ayoko rin po kasi masira. Kasi may trabaho ka daw pero parati ka nagre-resign. Yes po. Bakit? Anong problema? Kakasama po sa barkada sa outing po. Dahil sa barkada. Ma'am, yung time na yun na natusok ko siya ng steak, pa lang po ako, nagtutusok kasi papalabas ko pa lang yung panindak, ma'am. Sabi ko, wag mong pakialaman kasi wala pang binamano. Sobrang kulit niya, talagang kinuha niya, ma'am. Siyempre man sa pagod ko, hindi ko na alam yung gagawin ko na naakma ko sa kanya yung stick ng banana Q. Ay, matanong lang po ako, baka naman disiplina lang yun kay nanay, yung pang-ano sa'yo. Hindi, baka malikot ka talaga ng bata. Nakakairita naman talaga. Pag malikot yung Hindi naman talaga, ma'am. Doc Camille, alam mo, isa rin akong naniniwala din ako na yung ginagawa kasi ng magulang habang bata pa ang isang anak. Pag hindi rin tama ang pagpalaki at may abuso sa bata, nagkakaroon ng epekto. Totoo po yan, Ate Kuring. Tama yung sinabi nyo. Kasi talagang may pagkakataon ang mga magulang, yung tinatawag natin, inconsistent yung parenting. Siyempre, pag ganun na nangyayari, tumatatak sa bata yun eh. Kahit na yung sabihin nyo ganun, tapos hindi na explain. Kagaya ng sinabi ni nanay. Kasi, wala pa akong buena mano. Parang hindi magiging rason yun eh. Para sa isang bata na walang buena mano, tutusukan mo ng barbecue stick. So parang mahirap. And definitely, ang tendency, itong pang-aabuso na to, na nakalakihan niya, malaking factor para sabihin na itatanim niya yung galit na yan. So, merong angst, meron din possibility na yung talagang nai-stress siya. Pag naiisip niya yun, hindi na-resolve yung conflict na yun. So, pwede maging defiant. Kumbaga, hindi na pag-usapan. Oo, yun. Tapos, hindi na proseso. Pag hindi na proseso, Ate Kuring, ang tendency talaga, pwedeng magrebelde. Ayun. Ito, nagkautang sa iba't ibang tao si Roy dahil daw kay nanay. Ano yun? Opo, ma'am, kasi nagtatrabaho po ako dati. Nag-i-stay in po ako. Sige ma, kuha ka lang dyan. Pero siya mga abuso, ma'am. Pinalaki niya na pinalaki. Tapos pag-uwi ko, ma'am, ang laki na ng inutang niya. Ikaw ba nung magulang mo, ibabaon ka sa sarili niyang utang? Oo.
Saan yung utang na yan? Sa tindahan, ma'am. Tindahan. Ayun, Abusado okay. yan, ma'am. Kumuha ka, ma, pero hindi yung ganun kalaki. Sa ano bang umabot? Umabot po ng 9,000, ma'am. Kaya, lalo po ako na-depress, kaya na-stress Ma'am, po ako. kasama po yung, kaya 9,000 yung napasama po yung alak niya doon. Ayun na nga, ma. Sa 9,000 na yung 3 alak lang, umabot na. Hindi po matatawaran ang paghihirap ng isang ina, kaya ang sagot-sagutin ka ng anak mo kapag lumaki talaga namang napakasakit. Pero may isa pang nalulungkot para kay Rosa. Ang kanyang kakampi, nahaharap, may kakampi rin si Roy ha. Abangan ninyo ang kampihan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimawa? Venmo face to face. Tuwing umiiyak ang kanyang ina ay gusto na raw niyang sapakin ang kanyang Kuya Roy. Ito na ang nakababatang kapatid naman ni Roy, nakakampi ng nanay na si Rosa. Elmer, humarap ka na. Bakit naman? Teka muna, Roy, kapatid mo yan. Elmer, anong nangyari? Bakit galit si Roy sa'yo? Nagagalit po siya sa akin kapag kinakampihan ko po si mama eh. Tama naman po yung sinasabi ko na binabastos niya po si mama sa harap ng ibang tao. Tulad ng? Nagsasalita rin po siya ng mali sa harap ng ibang tao. Kaya minsan si mama napapayak na lang. Ilan taong ka na? 25 po. 25. So kasunod lang itong si Roy. Sinungaling ka rin eh, no? Oo. Bakit pinagkakaila mo ba na sinasagot-sagot mo rin ng nanay mo? Parehas lang naman kami, ma'am eh. Sinungaling din naman yun eh. Palasagot din naman yan. Palibasa kasi Ma'am Junior, kaya favorite nila. Makasagot ako pero dito sir. Pero ang magkapatid hindi dapat nag-aaway. Magkakampi po dapat. Oo, dapat magkakampi nga kayo eh. Okay. Kasi kung medyo PWD na yung tatay nyo, meron talagang dapat tumayo dyan na parang ama, yung lalaki sa bahay. Meron talaga dapat, aako niyan. So maganda rin naman yun, Elmer, tumulong ka na. Kung maiwasan mong sumagot-sagot, kahit na medyo makulit ang nanay mo, pagtiyagaan nyo. Kasi pag yan ang nawala, saan na kayo pulutin? Diba? Nakatapos ka ba? Nakatapos ka? High school lang po. High school natapos mo. At least natapos mo yun. Kailangan nagtatrabaho na kayo kasi 25, 26 dapat nakakatulong na sa bahay. Hindi ba dapat ganito, may ambag, no? Yung isa sa kuryente, yung isa hati naman sa tubig. Dapat may ganun. Kuryente at tubig man lang. Sa amin pa po ng papa niya, ma'am. Naghahanap pera ng papa niya. Minsan, nangongontraksyon tatay niya, may extra para may pambayad, ilaw, tubig, pangkain nila, ma'am. Akala ko ba PWD na yung asawa mo? Ma'am, pinipilit niya lang talaga, ma'am, para kain yung mga anak niya, ma'am. Kasi iniisip niya, ma'am, yung dalawa kong dalaga, ma'am, na mapagtapos siya kahit paano, ma'am. Ano yung disability ng... Sa mata niya, ma'am. Ay, sa mata niya? Opo. Bakit? Ano, may katarata? Pinatingin ko na po yan sa sabi niyo, ma'am, hindi na po pwede operahan. Pero, isa lang o dalawa? Dalawa po, ma'am. Dalawa? Pagka, ma'am, alam kakilala ka niya. Kung di mo siya biobosesan, hindi kanya makikilala, ma'am. Pero napipilit pa rin niya yung sarili niya mag-construction? Opo, ma'am. Ang hirap ng buhay, ano? Minsan, ma'am, may time na natusok siya rito ng bakal. Kasi hindi niya nakita? Opo, ma'am. So, ilang taon na yung tatay nila? 56, ma'am. 56? Oo, pero may disability na eh. Hindi na nakakakita halos eh, di ba? So, wala ba kayong balak tumulong? Oo nga naman. Kasi, tsaka wag muna kayo mag-aasawa at anak, ha? Ang hirap ng buhay. Kailangan siguro talagang magsikap kayo para makatulong kayo sa bahay. Bakit po imbis na, di ba, hindi naman siguro mahirap maghanap ng trabaho. Like yung construction, ang dali lang makapasok dun eh. Ba't hindi na lang sila yung tumulong or pumasok para makatulong sa magulang? Siya na nga mismo nagsasabi, Moy, na nauuna daw yung kanyang barkada. Huwag na yung barkada, hindi maganda yan. Nakakasira ng buhay yan. Ginagalit mo si Moy. Ang barkada mo mayayaman at kaya kang i-provide para makatulong sa magulang mo, pwede. Meron din kasabihan na your network is your net worth. Kung sino yung mga kasama mo, yun din yung halaga mo. Ayun.
ganon. Okay, ito na. Kakampi ni Rosa si Elmer. Ang kakampi naman ni Roy, etong si Raph. Siya naman ang nagsasabing, sumasobra naman daw talaga ang bunganga ni Aling Rosa, kaya siya sinasagot-sagot ni Roy. Ang kakampi ni Roy, Raph, humarap ka na. So, isa ka sa tropa niya. Opo, kaibigan niya po. Ganon. Eto ngayon ang problema. Nagkakaproblema yung buong bahay dahil sabi na rin niya, sa kababarkada. Pero ano ba ang nakikita mo sa family life niya? Grabe naman po kasi yung magulang niya. Kung ipahiya sa labas, okay lang po sana kung isa, dalawa, tatlo na tao eh. Ikaw sa karsada po eh. Marami po kami tropa, marami yung kaibigan. Siyempre, nakapahiya yung tropa ko tsaka kaibigan ko. Ma'am, sa kanya kasi, wala siyang magulang. Kaya ginaganyan niya si Roy, kinakampihan niya. Yun na nga, wala na nga ako magulang. Siyempre, sa pawa, siyempre sa kaibigan ko, di ba? Sa tropa ko, wala na ako magulang. Nakikiligo din sa amin. May magulang ako, hindi rin kami mahal. Wala din. Di ba? Pupunta po sa akin. Hindi pa daw siya kumakain. Sabi ko naman sa kanya, kahit ipangutang kita sa tindahan, okay lang eh. Kasi tropa kita, kaibigan kita eh. Diba? Ikaw natuturing kong parang kapatid ko, pamilya ko, diba? Eh kaso, parang siyempre magulang niya, napapasama rin ako dahil kung ano sinasabi niya dito, nadadamay ako. Okay. Hindi niya po kasi nakikita, di ba? At hindi niya na naririnig. Wala naman po siya, di ba? Kaya nga po sa akin lumalapit eh. Okay. Dahil ayaw sa bahay eh. Ayaw okay, na sa bahay. pero ano ba, gaano ba kayo kadalas mag-inuman? Hindi naman po madalas. Oo. Tsaka sa outing na po yan, sa outing na yan. Hindi, ma'am, siya Dalawang beses lang nangyari yan, pero hindi na po mauulit. Hindi na po nauulit. Tsaka, ma'am, hindi siya madalas sa kasama, ma'am. Marunong ka magbenta ng fishball? Malakas naman po talaga, malakas. Nagtitinda po. Okay. Naano lang po talaga. Nasiraan lang, ma'am. Napanis daw yung paninda niya ng kumari ko. Okay. So, kung pupuhunanan namin ang fishball, kaya mong pwede mong pagkakitaan yon. O hindi ba? Tapos yung kita mo, kalahati sa nanay, kalahati sa'yo. Di ba? Pwede yon? Kung hindi nakikinig si Roy sa kanyang ina, makikinig kaya siya sa payo ng iba pa nating mga eksperto? Yan ang ating aabangan kung magkakaayusan ng isip ang mga tao dito ngayon sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Feel mo face to face. Pinag-uusapan namin dito kanina na kung siguro ang batas ay bibigyan ng karapatan ng mga magulang na paalisin na ang mga anak pagdating ng 21, mapipilitan siguro ang karamihan sa mga kabataan na humanap ng trabaho talaga. Kung may karapatan sa batas, wala sa ngayon. Sabi nga, unless may grounds, di ba? Merong dahilan. At ikaw, Moy, nanay ka rin, ano? So ano ang nararamdaman mo dito sa sitwasyong ganyan? Nasasaktan ako eh. Kasi di ba ikaw, pag nanay ka, ibigay mo ang lahat para sa mga anak. Nung bata pa sila, kahit wala kang makain, meron lang sila. Di ba? Parang okay lang sa'yo, kahit magutom ka. Tapos ang masakit, pag laki ng mga anak, yung kinakalaban ka, like ako, may anak ako, college na ngayon, gagawin ko lahat, mapuyat ako sa taping, gagawa ko ng paraan para may pambili kaming pagkain, pangbayad ng mga bills. Wag lang akong sagutin. Kasi pag sinagot ka, insulto yun sa'yo eh. Parang ang sakit-sakit bilang sobrang magulang. Sakit. Totoo. So, mapagtatanggol mo ba si Roy? Up to an extent, medyo kaya pa. Kasi naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling si Roy. Hindi lang ako agree sa pamamaraan niya kung paano maitawid sa nanay niya yung mensahe niya. Now, nagigets ko na sasaktan siya, nafe-feel niya na undervalued siya, pero nanay mo pa rin yan, tol. Nandyan yung nanay mo para sa'yo kahit anong mangyari. Mamahalin ka niyan maski ganyan yung tingin mo sa kanya. Kanina pa umiiyak nanay mo kasi alam niyang mahal na mahal ka pa rin niya kahit na minsan siguro di kayo nakikita eye to eye. Oo, mahirap yun, ano? Pag sinagot nga ako nung 6 years old ko, para ako yung tumutupi eh. Yung 6 years old lang yun, ha? Parang, hi! Sinagot ako. Okay, anong panig ninyo dito? Ayun po. So, yung nanay po natin, yung mga magulang natin, isa lang po yan. Yung barkada po natin, napapalitan. So, yung mga magulang natin, di ba, mahal na mahal tayo, pinalaki po tayo. Inaruga, hindi nila deserve na i-disrespect at sagot-sagutin lang po
ng ganun-ganun lang. Tsaka po kuya, di ba po, kung gusto nyo pa po manatili sa bahay nyo, tama po yung sinasabi nila, dapat po maghanap po kayo ng trabaho at mag-ambag po kayo sa bahay. Tapos isipin nyo din po yung mga kapatid yung babae, kung magsasama po kayo ng barkada sa bahay, hindi po ba natatakot din kayo na baka po may di magandang mangyari sa mga kapatid nyo? I-consider nyo din po yun. Hello. Ang akin naman, totoo naman na sa pamilya nagsisimula yung personality ng isang tao. Siyempre, sa pagpapalaki din ng parents niya. Kasi hindi naman magkakaroon ng dahilan si Roy para magalit sa nanay na kung walang dahilan din. Ang maganda siguro ay maayos na pakikiusapan. Kasi sa mahinahon na pag-uusap ay mapapanatili natin ng ayos ng ating pamilya. Yun po. Okay. Respetuhan. Yan. Magre-respetuhan, nanay. Ang respeto hindi lang po binibigay sa magulang. Magulang nagbibigay din ng respeto sa anak, ha? Dr. Love, anong tingin mo? Ano ba nakasaad sa Biblia tungkol sa... Malino, Ate Kuring. Honor thy father and thy mother. Kahit wala sa lugar ang nanay mo, wala sa lugar ang tatay mo, you need to honor them. Wala nang ibang diskusyon. Sinabi na ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Walang kung, walang ganon. Ngayon, nakita na natin, si Nanay Rosa, aminado naman si Nanay Rosa, may mga pagkukulang din siya sa pagpapalaki sa anak. Nanay Rosa, ang bunga ng pagkukulang mo ay nakikita mo na sa anak mo ngayon. Okay. Kay Roy, aminado tayo, mali din tayo, palpak din tayo minsan. Hindi porke may edad ka na, tataasan mo na boses si nanay. Miski sa ang parte ng mundo ka pumunta, mali yun. Wala kang makukuha ang sympathy. Now, eto ngayon, ang solution. Nakita mo na may pagkukulang si nanay. Okay? Ang sa akin sa'yo, huwag mo nang ukil-kilin pa yun. Magpatawaran, pareho naman kayong magkadugo. Ngayon na nakita mong may pagkukulang si nanay at ikaw naman ay nasa edad na, anong plano mo? Mananatili ka ba dun sa bahay niya dahil hanggang nasa ilalim ka ng bubong ng bahay niya, nasa ilalim ka ng kapangyarihan niya? You are of age already. Anong decision mo? Sa edad mong yan, pwede ka nang bumukod. Maghanap ka ng hanap buhay mo, gumawa ka ng sarili mong kaharian, umupa ka ng isang maliit na kwarto, magtulog ka maghapon, kung gusto mo, magagawa mo, walang magrereklamo. Kasi dito sa Pilipinas, uso yung hanggang 40, nandun ka pa rin sa bahay ng nanay mo. Oo. Doc Camille, nasa tradisyon na nating mga Pilipino, ano? Hindi natin matiis yung mga anak natin, pero actually, ikasasama ng lahat. Totoo yan, Ate Kuring. Ako nga naiisip ko din kasi may mga pagkakataon na ibang mga magulang sinasabi nila kaya sila nagkaanak para may mag-aalaga sa kanila. Di ba? Pero dapat hindi po ganun yung talagang pamantayan natin. Unang-una, no, pagdating sa napakarami yung anak, hindi po pwede magkaroon ng tinatawag nating competition or comparison. Kasi pag kumisan, nakukumpara si kuya, kay bunso, yung mga ganyan, ang tendency po talaga makakaramdam ng sasabihin isa parang ay hindi parehas ang pagtrato sa amin. Tatandaan po natin yung iba talagang nagko-competition sa atensyon eh. Pero dapat siguro ang iisipin dito ni Roy, alam mo kung gusto mo magrebelde, ang pagre-rebeldeng maganda, gumawa ka ng maayos sa buhay mo. Yung naging mas maayos yung trabaho mo, makakapagbigay ka kahit 1,000 lang isang buwan. Para sa edad mong yan, kailangan nakakapag-isip ka. Tama yung sinabi ni Dr. Love kailangan may plano ka sa buhay. Kasi kung wala kang plano sa buhay, hindi namin alam kung saan ka pupulutin. Dahil kasi automatic, pag sinabing nasa loob ka ng pamamahay ng iyong mga magulang, dapat lang sundin mo lahat ang gusto nila. Ayan. Naku, sana nakikinig kayo, ha? Okay, Attorney Kapunan, anong solusyon dito? Well, nasabi na nilang solusyon, ano? Pero ang paalala natin sa batas, ang ingratitude, yung hindi mo rin nirespeto, yung iniinsulto mo magulang, ground yan for disinheritance. Anong ibig sabihin ground for inheritance? Kung magpapamana ang mga magulang mo at ganyan ang attitude mo, na wala kang galang, pwede kang hindi bigyan ng mana ng mga magulang mo. Disinheritance ang tawag doon. Sa mga magulang naman, wag nating isipin na hindi kami mayaman, wala kami mabibigay sa mga anak na malaki po ang mabibigay nyo sa mga anak nyo na mana nila. Yung tinatawag na good character.
Kasi yun ang obligasyon nyo sa family code, na idisiplina ang mga anak nyo para mabigyan sila ng good character. Alam mo, sa pamilya ko, ikwento ko na lang noon. Nag-widow ako ng bata. Na bata pa ako. I lost my husband when I was very young. 5 ang anak ko na lalaki. 3 ang apo ko na lalaki. At 9 ang aso ko na puro lalaki din. Lalaki, walang babae sa buhay ko. Ano ba yan? But ang legacy ng aking husband, no, na katulad ko, lawyer pero judge siya, isa lang ang kanyang pinamana, sinabi sa aking mga anak tsaka apo, do not make your mother cry. Yun lang ang rule ng asawa ko. Huwag paiyakin ang nanay niyo. And not a single word. Ayan, okay. Nalinawan naman kaya ang ating mga bisita. Lalo na tong si Roy, magkakaayos na kaya silang mag-iina? O malalim na ba talaga ang sugat sa kanilang mga puso? Aalamin natin sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan! Face to face, sinong sisimahon? Pin mo face to face. Biro ninyo yung pamilya ni Nanay Rosa, 8 ang anak. Ano? Bumukod na yung 3, sana naman wag nyo nang abutan yon. Bahala na sila sa buhay nila, ha? Dahil bumukod na, may asawa na, 30 anyos mahigit. Itong mga nakasandal pa rin po sa inyo, sabi ko kay nanay kanina, Nay, wag mo nang busitin yung anak mo. Kasi two-way yan eh, tao lang din eh, no? Wag nyo nang bungangaan at ikaw naman, wag ka nang sumagot. Tapos ang usapan. Hindi ba? So, ang importante dito, magkaroon sila ng kabuhayan. Sa dami nila sa bahay, PWD pa yung kawawang tatay na nagpipilit mag-construction kahit bulag na. So, bibigyan kayo ng face-to-face ng food cart. Okay? Bibigyan namin kayo ng food cart. At ang gusto kong mamahala niyan si Roy. Siya ang mamamahala niya. Ikaw ang sisingilin, kalahati sa gitna ng kita mo, ibibigay mo kay Nanay Rosa. Okay ba yun? Yung kalahati sa'yo. O, di ba? O, pagka napaunlad mo pa, kung marunong ka humawak ng pera, makakabili ka ng isa pang food cart. 2 na, 2 pwesto. Di ba? So, patuturuan natin siya sa TESDA para marunong kang humawak ng pera. May tanong ka, tawag lang. O magkano po, alam mo yung tuturuan ka magnegosyo para mapaikot mo ang pera. So, ang iba dito, nagbabati dito, pag uwi, nag-away ulit. Babawiin ko yung food cart na yan pag nag-away kayo ulit. Wag na, ha? Sinong hihingi ng tawad kanino? Ayun! Ayun! Dapat lang! Dapat lang! Ayun! Ikaw rin lang, pag-sorry ka kasi naliligo ka dun sa bahay Elmer, nila. wag na kayo mag-uupakang diba? Kayo ay Ayan! O, nanay, wag ka na magalit. Wag ka na daw magalit sa kanya. Kaibigan lang daw siya. Okay? O, okay na. O, maghanap tayo ng trabaho. Hahanapan ka namin sa barangay, Elmer. 25 ka. Huwag ka muna mag-aasawa. Ikaw din, ha? Pag nag-asawa ka kagad, babawiin ko yung food cart mo. Nako, ha? Hanggang saan? At hanggang kailan? May hangganan ba ang pagsandal ng anak sa magulang? Meron. May hangganan ba ang pasensya ng magulang sa anak? Meron din. Mayroon pong forever na tinatawag sa pagmamahal. Pero walang forever sa sustento. Sa totoo lang, walang forever sa pasensya. Ang mga anak, dumadating talaga ang panahon na kailangang kayanin na ang sarili. At obligasyon naman ng mga magulang na paghandain ang anak na sa edad 20 man lang ay nakapagtapos na sa pag-aaral at may trabaho na. Sa kulturang Pilipino, matanda na, nakasandal pa rin sa magulang. Tigilan na po natin yan dahil yan ang simula ng paglubog ng sarili, paglubog ng pamilya, at paglubog ng bansang ito. Magtrabaho po tayo, okay? Agree ba kayo? Agree kayo?
Okay, ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabuting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay Mama, miss ko na ang aking manika. Ma'am, nadadala lang talaga na galit ko. Talaga ba? Yes. Ano na kailangan iparating Alam mo, ang ano natin sa face to face? totoo lang, sa nipis ng katawan niya, triniple yung kapal ng mukha. Teka muna, wag sa harap ng bata. Bakit ulit-ulit na lang?